Bago tayo pumunta mismo doon sa ICC, yung pamangkin, no, ni Sara Duterte. Tama ba? Pamangkin niya to? O, yung isang Duterte, nagrereklamo daw ho, mga kababayan. Bakit? Kasi doon sa House of Representatives hindi pinayagan yung kulang-kulang 900 million na hinihinging budget ni Inday Sara Sorry. Hindi pinayagan. Paano papayagan, mga bossing? Kung ito binibigyan siya ng pagkakataon para ipaliwanag. Kung para sa yung hinihinging budget, hindi pupunta, deadma. Kayo nga ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, humingi kayo sa magulang nyo. Yung regular na baon na hinihingi nyo, dagdagan nyo ng another kasing halaga nung baon na yon. Like example, no? Kunyari ang baon nyo 50 pesos o 100 piso ang baon nyo. Gawin yung 200 yung hinihingi nyo. Magtatanong yung magulang nyo Di ba? Magtatanong para saan tong extra? Paliwanag mo anak bago ko ibigay. Kasi lalo na doon sa mga kababayan natin na sapat-sapat lang at sakto-saktuhan lang per day yung kanilang mga gastos. Paliwanag mo anak. Kung ikaw magdadabog pa, hindi lalo talaga ibibigay sa iyo yan. Kung ikaw hindi mo maipaliwanag yung hinihingi mong perang extra, hindi ka bibigyan yan. Ano, ganon? Sa Vice Presidente, ganon yung ginagawa. Bakit bibigyan? Dati nga 2024 biglang lobo yung hinihingi nilang budget Magkano daw? 2 bilyon yung hinihinging budget. Mga kababayan, tinatanong din sila doon. Noong 2024, humihingi sila ng budget para sa papasok na 2025, 2 bilyong mahigit yung hinihingi nila. Kaso po, ayaw magpaliwanag ng Vice Presidente. Meron siyang kopya na ibinibigay, pero ayaw niyang ipaliwanag mismo. Kasi kapag kopya, eto, okay na to. No? Gusto niya, gano'n na lang. Okay, sige. Hindi. Mag-usap tayo. Baka ito ay itong sa isang proyekto o isang pinaglaanan ninyo ng budget ninyo, sobra-sobra. Baka pwedeng ma-adjust natin konti. At alam nyo, ang iniisip ko kung bakit ayaw magsalita ng Vice Presidente doon sa 2 bilyon mahigit na hinihingi. Kasi nakapubliko ho yun Mahirap ilaban yun. Biruin mo maririnig nating mga Pilipino. Doon sa nakapaloob na 2 bilyon na yon mahigit, is 100 million para lang sa mga advisor ng Vice Presidente. Nakapaloob din doon yung mga proyekto na kaparehas ng ginagawa ng DPWH. Mga kababayan, ang Pilipinas kailangan magtipid. Lubog tayo sa sa utang. Kailangan yung mga gagastusin, ilalabas na pera natin, mga bossing, isaktuhan lang. Di ba? Hindi na yung padoble-doble. Nandiyan na ang nandiyan na DPWH, sabi ko. DSWD, sorry. Nandiyan na ang DSWD. Tapos hihingi pa kayo. Hayaan na natin diyan, no? Para hindi doble-doble. Kaya siguro, ang Vice Presidente ayaw magsalita nun. Kasi mapagtatawanan ng mamamayang Pilipino. Eto naman ngayon, umaapila. Binubuli daw ang kanyang tiyahin. Sabi ni Harold Duterte. Ayan si Harold hindi ito yung mabilog. Yung isa mabilog no? Yung parang parang kahit kakaligo lang, parang hindi pa din. Ayoko tuloy yun. Wag na yun. No? Yung hindi, yung isa, yung yung gano'n, yung kahit bagong ligo, parang Anyway, sabi dito, Harold Duterte, slam OBP, budget cut. Pwersa ng Pilipinong Pandagat, PPP, bakit Marino ba tong Duterte na to? Pwersa ng Pilipinong Pandagat, ayos sa ayos sa party list
Meron ho talaga yung tipo bang, malakas ang hatak nito kahit walang kilala, kahit walang alam-alam doon sa kinapalolooban nung, mga taong irerepresenta nila. Eh, "O sige, banat, sige diyan tayo." Kasi madaming mga ano, meron pa nga 'di ba jeepney driver yung inaano, yung mga toda-toda, yung kanilang inirerepresenta, tapos mukha namang hindi jeepney driver, mukha namang hindi jeepney driver yung representatives nila. Eto, ano ba 'to? Mandaragat ba ito o ano? Ayon sa puwersa ng Pilipinong Pandagat PPP Party List, Representative Harold Duterte expressed his disappointment over his House of Representatives colleague decision to reduce the proposed budget of the Office of the Vice President from 889.2 million to 733.2 million. Anak ng tinapa kayo? Disappointed kayo? Ni hindi nga, no? Sino ang manok natin sa 2028? Eh, ang iniisip ko palang manok ngayon, yung pantinola namin. Saka na, 2028, matagal pa. No? Doon muna ako sa manok ko, pantinola. Etong mga ito, binabatikos, nag-umaangal, nagsisalitaan ngayon. Samantalang kapag tinatanong yung Vice Presidente kung saan nga dadalhin yung budget o pondo, ayaw magsalita. Tapos kapag hindi pinayagan yung hinihinging pondo, ayan, sasabihin binubuli, sasabihin pinagkakaisahan. Ipaliwanag kasi. 'Di ba? Ako ho, mga kababayan, kapag kayong meron akong mga binabalangkas, kunyari binabalangkas na plano ko. Kaya kasi pagpaplano yan no? O yung budget na yon, alam mo kung saan yung paglalaanan. Kaya mong idepensa yan. Kaya mong pangatwiranan lahat yan, no? Para kung sakali man, hindi man makuha yung total na 890 na lang, mga bossing, million, at least konti lang ang ibababa. O baka madagdagan pa nga Sabihin ng House of Representatives, ay okay po, Madam VP, hindi po ba kulang yung inilagay nyo dyan? Kasi po parang masyado pong malawak o malaki ang scope nung proyekto na yun na nandyan Bakit hindi kaya natin lagyan ng 20 milyones pa para dyan? Di ba? Kung may pagpapaliwanag. Kaso wala Hindi ko maintindihan kung bakit No? Sa Senado, pasado agad. Pagpapaliwanag ba doon? Parang wala naman. Basta na lang nila yata diniretso doon. Si Saldico, manok namin dito sa Bicol, magaling kayo. Mga kupal kayo kung gano'n. Saldico ang manok ninyo. Di ba? The cousin, cousin pala niya to. Pamangkin ako ng pamangkin pala. The cousin of Vice President Sara Duterte called the amendment to the budget to an act of bullying against her. Bullying? Wala namang pagpapaliwanag yung pinsan mo. Sasabihin mo, bullying. Minsan pumunta sa Kongreso, ipinagtanggol ni Marcoleta. Maisingit ko yun Pinagtanggol ni Marcoleta, ang Vice Presidente noong 2024. Ang gusto ni Marcoleta, pag ang Vice Presidente po ang humihingi ng budget, wala nang paliwanagan. Sa ngayon lagay ng ating bayan, kahit Presidente, kailangan magpaliwanag saan mo dadalhin yung pera na yon. Which is, siyempre po, nandiyan si E.S. Bersamin para ipaliwanag po yung para sa Presidente. Kaya nga, Executive Secretary Di ba? Sa panahon ngayon, hindi na uso yung pinagyayabang o pinagmamalaki ni Marcoleta na hindi na dahilan niya na pag ang Vice Presidente ang humingi ng budget, pondo, wala nang paliwanagan. Kupal na lang yung mga nagsusulong ng ganon. Sa lawak ng pagnanakaw po sa ating pondo ng bayan, kailangan pa ho ba yun? Hindi na. Kailangan busisiin siya sa atin, alamin lahat kung saan patutungo ang pera ng mamamayang Pilipino. Ganon yun. No?
Kaya ito, hindi nila masasabing bullying ito. No? Ipaliwanag nyo sa amin. I-justify nyo sa amin bakit ganyan yung mga ano, bakit ganyan yung pondong hinihingi ninyo. Ganun no. Yung 733 million naman mga kababayan, point 2, yan po din ang mga pondo nung mga nakaraang mga vice-presidente, mga bossing. So sa makatwid, sa madaling salita ho, due to inflation na din no, siguro kahit konti from 733, kahit mga 2 million dinagdagan, no? Ginawa na lang 735 million para do sa inflation. Sa madaling salita ho, matagal nang yaan ang lumalabas sa pag-aaral nila. Ito lang yung sasapat. Ito lang yung eksakto tama para sa vice-presidente. Diyan nila kinuha ho iyon, mga bossing. Dati na yung nasangkot si Ko sa maanumalyang noon pa yan, alam na, sabi ni Kier Santos. Ngayon, alisin ko na ho ito. Magngal nga lang kayo diyan sa Davao.